Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. This is something funny. Bakit? Abay, akalain nyo di ba't merong hinihingi na sila dati na interim release. Kaya lang, pinapostpone nila yun at pinagbigyan sila. Yun ang first na panalo nila Kaufman ng Duterte camp sa ICC. Bakit? Kasi naman tinarantado nila yung prosecutors. Kasi nagkaroon ng kasunduan doon na hindi sila mag-oppose kasi ito yung naging sila, nag-disclose sila, very transparent sila. Abay, hoax pala yun. Na yung bansang ito ang mag-handle na kay Duterte pag pinalaya, yung ganun. Tapos sabi ron, hindi naman ganun ang usapan nila. Pagkatapos ng usapan nila, ipinagkalat na nitong mga to, iba-ibang mga bansa, may Australia pa, may Malaysia pa, kung sino-sinong bansa ang kinakausap. Siyempre, hindi po lang Pilipino marunong mag-chismis. Yung mga leaders din ng ibang bansa, marunong din mag-chismis yan. Diba? Yung mga yan, members din ng ICC. So, obligation nilang magsumbong, huy, kinakausap kami. Dito daw si Duterte. Pag ng interim release. Hinarang. Diba? Saka sabi doon, bakit natin pang sinungaling yung mga yan? Bakit pa natin silang pagbibigyan? Unang-una, ang tawag sa atin, kidnapper. Tapos nangangakong babalik dito pag may hearing. Saan ka nakakita na kinidnap na nang makalaya, bumabalik sa kidnapper? So yun ang opposition dati. Ngayon, ang bagong drama nila ay may dementia. Hindi na makakilala. Hindi na makatanda ng petsa. Hindi na makakilala ng mga OATs, ng mga kapamilya niya. Ulyanin na, ganun. Diba? Tapos, eto ngayon po, kinarma na naman sila rito. Sabi niya, on July 19, 2025, etong kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas ay nagsalita raw sa harap ng mga uto-uto sa The Hague. At na-interview pa pagkatapos. Sabi daw po sa pagtitipo na yon, inulit ni Duday na si Digong ay kinidnap lamang ng ICC at ito ay illegal. Nadalhin sa ICC. Ang problema dito, sa batas po ng ICC, legit po ang kidnapping. Di ba? Legit, importante sa kanila, yung akusado, hulihin muna nila, ikulong nila, saka nila sasampahan ng demanda. Bakit po baliktad? Kasi po, hindi po mga ordinaryong mamamayan na hirap makatakas ang kanilang mga subject, yung mga suspect, mga leaders po ng bansa, mga malalaking leader ng mga grupo, mga organisasyon. Yun ang kanilang mga suspect diyan. Kaya kailangan hulihin ka muna, ikulong ka muna nila, i-secure muna nila bago nila sasampahan ng demanda. Bakit ganun? Sagot ko po doon, huwag na kayong makulit. Duralex et lex. The law may be harsh, but it is still the law. Tsaka yung isa pang katuwiran ko, that's the way it is. So be it. Kataong ganun talaga. Now, sabi pa, she also told reporters at sinabi pa niya sa mga chismosa, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Ang sabi kasi ni Sarah diyan, naalala ko lang doon, ang dami natin dito, bakit hindi natin lusubin yung ICC, tapos itakas natin si PRRD. Ay, nako. Di ba? Oo. Hey, sus Mariosep, wala sa hulog talaga. And then recently, hindi na nga niya nabanggit, di ba, nung 12, meron ding interview na naman si yesterday, kung nagkakamali, si Kitty. Okay naman daw si Tata, si Dada. Ito pa, sabi niya, ito yung deputy prosecutor. The prosecution refers to the chamber to its previous submissions
in its response to the defense initial request for interim release regarding why Mr. Duterte's continued detention is necessary to ensure his appearance at trial. To ensure that he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings, and to prevent him from continuing with the commission of crimes or related crimes which are within the jurisdiction of the ICC and which arise out of the same circumstances. Okay? So, hinarang na naman po nila. Ay wala eh, mga loko-loko kasi. Kasi tignan nyo, sa kanila, sa ICC, si Kaufman may dementia. Tapos, paglabas ng mga bisita ng mga anak, okay si Dada. Normal si Dada. Healthy si Dada. Anak ng isda. Di ba? Oh, kaya ngayon, ang gusto pong mangyari nila rito ng ICC, ICC prosecution nais na masuri ng kanilang medical expert ang kalusugan ni Duterte. Tama. Eh, problema kasi dito hindi naman medical expert, hindi naman doctor, hindi naman ito psychiatrist, etong si Kaufman. Pero siya yung nagsasabi doon sa affidavit nila. Sabi niya, with his impaired memory and concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing, or even members of his close family and defense team. Pero hindi niya nasabi na hindi na nga ako nakilala ni Mr. Duterte. Is unable to fully understand the nature and implications of the proceedings. Ganun talaga. Yun nga na guilty na, bibitayin na si Echegaray. Diba? Ang drama pa niya. Narito, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Hindi niya sinabing, naritong Pilipino, nanggahasa, kinasta, ang kanyang anak. Ganon, walang ganon eh. Walang umaamin. Ito naman sabi ni Sarah, 2028 pa naman ito. Diba? Sabi ni Kitty, noong September 9, yung 12 napanood ko yun sa FB. Ito yung September 9, sabi rito, ICC prosecution wanted own medical expert to assess Duterte's health. Sabi ni Kitty, I'd like to reiterate that we were advised to refrain from sharing information about our visits with him. And all I can assure you is that he is alive and well. Kaya nga yung, di ba may video ko niyan, yung interview niyang yan, wala kang makikitang lungkot sa mukha. Sabi, he is 80 of course, sabi niya. 80 na siya, syempre. Pag 80 ka na, marami ka ng mga sakit-sakit. Sabi niya, palagay ko normal yung mga sakit na yan sa isang 80 anyos. Actually, dati na rin sinasabi namin yan Dati na namin sinasabi, nakasupport pa kami kidugong Yung edad niyang yan, natural na sa kanya yan na minsan nawawala sa sinasabi niya. Na biglang nagagalit. Kasi epekto yan ng iniinom niyang gamot. And hindi naman something na we will really have to worry about. Alam nyo, nung yung nanay ko nagkaroon ng dementia, nag-ulyanin, nag-alala ho kami talaga rin. Kasi isipin mo, hindi na makakilala. Yung kanyang memorya, yung panganay kong anak na may anak na, mami ni Aki, si Puti, ang na-retain sa isip ng nanay ko, yung edad na mga kasing liit lang siya ni Quarantina. Kaya nung sinabi niya, sino kang ginagawa mo rin sa bahay ni Nonoy? Sabi niya, Nay, anak ako dito. Hoy, hindi kita kilala, sabi niya. Hindi ka anak dito, ha? Siguro masamang tao ka, sabi yung nanay ko. Ako po si binanggit niya yung nickname niya. Hindi ikaw siya. Kilala ko siya, apo ko siya. Maliit na bata yun. Kaya sabi niya, hala Nay, lumiit ako sa alaala mo. Hindi ikaw yun. Lagi sila nag-aalala. Kaya nga pinagdala din sa doktor, gamot, then may vitamins lang na kailangan para yung isipan niya, nare-retain niya yung memory loss niya
Na, kaya ngayon maayos siya, nakakilala. Tapos yung kanyang muscles na hindi na kapag ka nakaramdam ng madumi, dudumi, iihi, kusa nang lumalabas. Dahil dun sa gamot, sa vitamins, balik sa normal. Diba? Ito, sabi nga ni Kitty, hindi naman daw ito bagay na yung na dapat na ipag-alala. So, pahiya na naman po rito si Kaufman. So, that is also the very reason kung bakit si Kaufman walang maipresenta na medical report or medical eval, di ba? Sa kalagayan ni Duterte. Sus Mariosep. Tapos dito yung PDP, ang tirada naman, kala mo mamatay na bukas. May dignity pang nalalaman. Ay, nako. Wala, mahina talaga si Kaufman. Palpak talaga to. Pagka nawala na ng pambayad na itong mga Duterte, iwan niya na yan. Gaya ng ginawa niya kay Pierre Bemba. Okay.